Solid glory po sa ating lahat sa pagpalain po kayo ng Diyos at magmula po ngayon ay pag-aaralan natin ng Book of Galatia or Galatians, no? Sulat ni Pablo sa mga taga-Galatia, churches in Galatia. Okay? Pagpalain po kayo ng Diyos. Ito po yung sulat ni Pablo kasi po dito po, ito po yung una nating topic. Bakit nga po ba naisulat ang Book of Galatia? Or sulat ni Pablo, bakit nga pa ba sinulat ni Paul? My purpose, preaching, ito po yung parang preaching ni Paul na parang galit siya. Hindi lang galit, talagang galit na galit siya kasi ang nakasalalay dito ay ang dugo at kamatayan ng Panginoong Kristo. Yung sufficiency ng dugo at kamatayan ni Kristo for our salvation. No? May mga Judaizer kasi dito na nagtuturo na ang mga Christian ay kailangan pa patuli para lang ma-save. So hindi sapat yung dugo at kamatayan ng Panginoong Heso Kristo. Okay? So nagalit si Apostle Paul dito, and so yun na nangyari, nagalit siya. Sabi niya, sino mang magturo ng ebanghelyo sa ibang pakasumpain siya. So suklo lang sa mga impyerno lahat ng nagtuturo ng iba sa ebanghelyong itinuro namin. Okay? So, dito po, talaga pong nagpapatama si Apostle Paul. At yun po yung gusto kong itapik sa inyo. Talaga po nagpapatama si Apostle Paul dito na pinagagalitan niya mga taga-Galatia. Ang mga taga-Galatia po ang pinagagalitan niya dito, actually, hindi yung mga infiltrators. Apo. Mga taga-Galatia po. Kumbaga pinagagalitan niya, bakit niya tinanggap itong false gospel na ito? Bakit niya tinanggap itong false gospel na ito? No? Bakit niya hinayaan? Yun ang sinasabi dito na Apostle Paul. So, ito yung preaching na may hugot, na may patama talaga sa mga taga-Galatia. Okay? So, again, kung ang preaching ay walang di po ba marami pong mga Kristiyano ngayon, mga church-goers, na kapag tinatamaan sila sa preaching, tinatamaan sila sa turo, tinatamaan sila sa nagagalit sila. Ano ba naman to? Puro na lang patama. Ayoko dito sa church na to kasi ang pastor puro na lang patama, puro na lang Ano ba talaga? 'Di ba? Nasa church ka ba talaga to repent of your sin, to hear the word of God, to rebuke kasi the purpose of the word of God according sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17, it is useful for rebuke and teaching and training in righteousness, so that the man of God may be thoroughly equipped for every good work. Teaching, reproofing, rebuking, correcting. Yun ang purpose nun. Kaya kung may ina-address siyang issue sa particular na tao, sa particular na grupo ng tao, kapag ang preaching walang patama, wala siyang purpose. Kaya, ako po, ito po ang tingin ko dapat ang preaching po, dapat lagi siyang may pinatatamaan. Kasi lagi siyang may purpose. Kaya huwag po kayo magagalit na tinatamaan kayo sa preaching. Kasi dapat lagi talaga yon. Okay? Dapat lagi talaga yon na may patama. Lagi dapat talaga may patama yon. Okay po? Kasi yun ay may purpose. Kasi para ka lang, nagsasalta ka dyan na parang out of the blue lang na wala kang purpose, wala kang gustong i-address na issue, wala kang gustong i-address na particular matters sa tao, sa grupo ng tao. Kasi si Apostle Paul, false teaching ang ina-address niya dito. Ako pag nagpipreach ako, may ina-address ako ang sin, false teaching, wrong attitude, sin, etc. etc. Pag nagpipreach ako, so may purpose. Hindi pa pwedeng wala. Kapag nagpreach ako, tapos may magre-reklamo, tinatamaan ako, pastor. Ang sakit po ng mga tinturo ninyo. Although hindi po ako pastor na. Pero in a sense, nagpapastor na ako kasi may mga tinuturuan akong bata. Okay? So yun lang po. Pagpalain po kayo ng Diyos at lagi nyo lang po tandaan that preaching with patama is preaching with a purpose. Solid glory po.